Zom 100, Bucket List of the Dead Episode 01. Ang salaysay ay sumusunod kay Akira Tendo, isang binata na nasa sabik sa pagsisimula ng kanyang bagong trabaho sa isang kumpanya ng produksyon, kung saan umaasa siyang magtrabaho sa mga patalastas na nagtatampok ng mga bituin. Sa kabila ng panimulang sigasig, mabilis niyang nasumpungan ang kanyang sarili na nalulula sa mapang-ipang kapaligiran sa trabaho na nailalarawan sa mahabang oras, walang bayad na overtime, at kakulangan ng paggamit para sa mga benepisyo ng empleyado tulad ng mga araw ng bakasyon. Habang si Akira ay nakikipagbuno sa malupit na mga katotohanan ng buhay kumpanya, naalala niya ang kanyang mga unang pangarap at adhikain, na nakadama ng lalong pagkadismaya habang nasasaksihan ang mga pakikibaka ng kanyang mga kasamahan. Sa buong araw niya sa opisina, nakikipag-ugnayan siya sa mga sumusuportang katrabaho tulad ni Miss Ori, na sinusubukang bantayan siya sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, pakiramdam ni Akira ay nakulong sa mga hinihingi ng kanyang trabaho, napagtanto na siya ay labis na nagtrabaho at kulang sa halaga, na humahantong sa mga gabing walang tulog at patuloy na stress. Dumating ang pagbabago nang matuklasan niya ang isang zombie outbreak, na nakakagambala sa kanyang pang-araw-araw na gawain at nagpapakita ng pagtakas mula sa monotony at pangamba sa kanyang trabaho. Sa gitna ng kaguluhan, dumating siya sa nakagugulat na konklusyon na maaaring hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho, na nakakaramdam ng isang pakiramdam ng hindi inaasahang kalayaan. Ang pagsasakatuparan ng pagpapalaya sa gitna ng paparating na krisis ng zombie ay nagbabago sa kanyang pananaw, at sinimulan niyang isaalang-alang ang mga bagong posibilidad na maaaring lumabas mula sa kalamidad na nangyayari sa kanyang paligid. Habang tinatanggap ni Akira ang kaguluhan ng zombie apocalypse, naranasan niya ang isang malalim na pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Ang dating monochrome na mundo na kanyang tinitirhan ay nagiging makulay na tapiserya ng mga kulay, na puno ng mga posibilidad na matagal na niyang nakalimutan. Sa pag-angat ng bigat ng kanyang corporate job, nakakaramdam siya ng kalayaan at pagkasabik sa mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya. Pinag-iisipan niya ang iba't ibang aktibidad na noon pa niya gustong gawin, tulad ng pagkuha ng kanyang lisensya sa motorsiklo, pag-skydiving, o simpleng pagpapakasawa sa isang araw ng panunood ng mga pelikula na may hawak na inumin. Ang kilig sa bagong tuklas na kalayaan ay nagpapasigla sa kanya, at nagpasya siyang sakupin ang araw, anuman ang mga panganib na nakatago sa labas. Sa gitna ng bagong tuklas na sigasig na ito, lumalabas ang mga iniisip ng kanyang katrabaho, si Miss Atori. Sa kabila ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang sarili na nagmumuni-muni sa kanyang damdamin para sa kanya, napagtanto na mas gugustuhin niyang harapin ang mga zombie kaysa mabuhay ng may panghihinayang na hindi niya ipinagtapat ang kanyang pag-ibig. Ang sandaling ito ng Kailan-awan ay nagtutulak sa kanya na kumilos, at nagpasya siyang tingnan siya, kahit na parang awkward na magpakita ng hindi ipinaalam. Sa isang matapang na hakbang, hinarap ni Akira ang kanyang amo, na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa mapang-api na kapaligiran sa trabaho na pumipigil sa kanyang espiritu sa loob ng napakatagal na panahon. Naghahatid siya ng taos-pusong pagbibitiw, kinikilala ang paggabay na natanggap niya ngunit iginiit ang kanyang pangangailangan na bawiin ang kanyang buhay. Ang pagkilos na ito ng pagsuway ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago para sa kanya, dahil pinili niyang unahin ang kanyang kaligayahan kaysa sa inaasahan sa kanyang trabaho. Sa isang pakiramdam ng kagalakan, sinasalamin niya ang panandaliang kalikasan ng buhay, na nauunawaan na walang garantiya ng bukas. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon na mabuhay ng buo sa kasalukuyan, na humahantong sa kanya upang yakapin ang kaguluhan sa paligid niya ng bukas ang mga kamay, habang naghahanda siyang simulan ang kanyang bucket list ng mga pakikipagsapalaran,